KBP Oras! Eksakto en punto, 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Naalarma ang buong mundo sa ginawa ng Iran na pag-atake sa pamamagitan ng daan-daang missiles, drones sa unang direktang pag-atake nito sa Israel. Nag-ugat ito sa isang air raid noong Abril 1 na isinisi ng Iran sa Israel na sumira sa konsulado ng Tehran sa Syria at kinasawi ng 13 kabilang ang 2 elite generals nito. Nagpahayag po ng pagkabahala ang mga lider ng buong mundo na humantong ito sa higit pang paglala ng tensyon sa rehiyon. Ayan nakikita nyo ba yung video na yan? Ang tindi ng mga lipad ng kwitis Parang kwitis lang, ano? Ayan Mario Joseph, ano ba ito? Ito ba galing sa Iran o ito yung air defense system ng Israel? Mukhang sa Israel ito, kumbachero. Sinasalubong yung mga missile. Sinasalubong, ano? Oo, Yun kaya yung, humaharang talaga, ang tindi nung meron ba tayo niyan? Meron. Mabuti naman pala. Ba tayo, Ikaw na. Matapos pong kondinahin ni US President Joe Biden ang ginawang pag-atake ng Iran sa Israel, nakatakda itong makipagpulong sa mga bansa ng G7 upang talakayin ang sitwasyon. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Yo! Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kayo ba'y naalarma din? Kayo ba'y nagitlat na hintakutan din? Sa nabalita ang pag-atake, direktang pag-atake ng Iran sa Israel. Ang tindi nito, kumbachero, kaya yung iba nagsasabing ito na ba ang World War III? Totoo Meron yun. kaagad na Merong, mga napapasigaw ng gano'n Lalo pa nga kumbachero at dito alam mo kung sino magkakampihan Oo, talaga. Itong Iran, yan yung Persia, no? Yan yung ba yun? Persia sa lumang sa lumang Kasaysayan. kasaysayan. Oo nga, Persia, tama. Oo. Yan yung Ang Iraq ay Mesopotamia. ganun ba yun? Yung ba yun? Oo. Patingnan mo nga, Sa lumang patingin nga. Sa ancient history. Oo. Oo, ito hong at hindi lang 'yan, baka sabihin niyo napakalayo naman sa Pilipinas diyan para madamay tayo. Hindi man ho tayo tamaan ng missile, hindi man tayo mahagip ng mga kung ano-anong mga kagamitan nila doon. Yun hong presyo
sa crudo. Ayan. Presyo sa petroleum products ay maaring tumama yan. Maari ding magkaroon ng epekto yan sa presyo ng logistics, yung paghahatid ng iba't ibang produkto, mga Kasi ini-import at ini-export natin. Totoo, kumbachero. At syempre, pag tumaas yan, pag tumaas yung logistics, yung pagbibiyahe ng mga produkto, pag tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, ayun na. Sapul na tayo lahat kabit doon. na yan. Kabit na ho yan. Tama, kumbachero, ang Persia pala, historic region of southwestern Asia, Oo. associated with the area that is now modern Iran. Modern Iran. Modern Iran. Yun na nga. Ang Iran pala, merong ding mga matitinding kagamitan na ganyan, ano? Mga missile. Hindi, matindi rin talaga ang... Mayaman din yan dahil oil rich din ang Iran. Ang Israel, suportado ng Amerika. Marami nga doon sa mga ginamit nilang ano ba tawag nila doon? Kumbaga parang iron curtain. Oo. Kumbaga parang pananggalang sa missile gawa ng Amerika. Totoo. Oo. Kumbachero. Ay nako, bukod ho dyan, dito ho sa atin sa Pilipinas, ang sinusubaybayan naman natin ay hindi gera, hindi bakbakan ng Iran at Israel, hindi mga missile, kundi ang mga pampasaherong jeep. Oo. Meron na bang epekto sa mga lansangan natin? May mga stranded na ba? O ang mga magi-strike ay kumukuha muna ng pang-almusal? Gano, yung ibang mga jeepney drivers na sasali ngayon, kahapon daw kumayod ng todo. Kumayod na. Para ngayon hindi na. Sabado, linggo, kumayod ng todo, para ngayon hindi na mamamasada. Kahit na kumayod sila ng todo ng linggo, walang masyadong pasahero yun. Walang masyado. Kumbachero. Sabado, linggo. Kaya malamang, andyan pa rin yung mga yan ngayon sa mga unang oras ng umagang ito. Tabihanan nyo po ang report ng ating mga RH reporters sa Metro Manila. Ngayon! Ayan. At siyempre, ang isa namang pwedeng makapigil sa ating mga motorista, ito pong sinkhole. Itong butas. Sinkhole? Ano ba yung sinkhole? Parang may bigla na lang umuho. Diyan sa may tapat ng gate 3. Sa kalsada? Villamor Air Base. Kalsada yan? Kalsada, kumbachero. Susumaryo. Ay, Mabuti na lang walang dumadaan nung mabutas yan. Kung daw kumbachero, Ayan, no? nag-unti-unti Unti-unti. Abay, malalim nga pala, no? Malalim. Yan na kumbachero ay almost 3 meters. Ang kwenta nga nila, mga 9 feet ang lalim, kumbachero. Pinapakita ho natin ngayon sa RH Television. Ayun, no? Nahukay. Parang ano yan, no? Parang hollow yung loob. Hollow. Walang laman. Tapos may kulay blue na tubo. Yun ang matindi. Yun ang matindi ron. Oo. Ano ba yung tubo? Hindi, Ano ba yung tubo na may yun? tubig kasi dyan kumbachero Nagkaroon ng tubig. Ang iniisip nila nung una, baka kasama lang sa proyekto ng Maynilad. Oo. Pero meron ding nag-aalala na baka ito ay makaapekto sa pundasyon. Nitong ano ba ito? Skyway yan Skyway, ano? Ng NAIA Expressway yan, kumbachero Nayax, ano? Oo, kaya medyo kailangan siguro makausap din natin ng DPWH dyan kung ano ba talaga yung ayaw nilang Butas tawagin na yan. sinkhole, pero parang ganun. Parang gano'n. Bigla na lang umuho. Oo. At mabuti na lang at walang dumadaan o mangyari yan. Yes. Isa pang sinusubaybayan ho natin ngayon ang pagsisimula ng implementasyon ng pagbabawal ng mga e-trikes, e-bikes sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At ang sabi ho ng MMDA ay pagmumultahin na nila, malaki ang multa, kumbachero, 2,500. Malaki. Ang mahuhulihang nagmamaneho o dumadaan sa national roads, itong mga tricycles, pedicab, kuliglig, ano pa ba yan? Push cart o kariton, pati yun. E-trike at iba pang light electric vehicle. Ayan, ha? Kapag daw ho yung may dala nito ay walang lisensya, ibig sabihin na hindi talaga rehistradong driver, kukumpiskahin. Ang lisensya niya.
hindi ang lisensya dahil wala nga siyang lisensya, kukumpiskahin Yung yung sasakyan, Nako. yung e-trike o yung e-bike na kang yan. bata ka. Nako, simula na raw ho yung ngayon yan at maghihigpit na ang MMDA. At ngayong araw nito, araw ng sweldo, April 15, ay siya ring huling araw ng paghahain ng income tax return ng mga individual at kumpanya. Meron pa kayang extension? Makapagbibigay kaya ng palugit? Ayan. Si BIR Commissioner Jun Lumagi na nag-birthday. Nag-birthday. Ikaw pala, Commissioner, ha? Baka Birthday naman mo yan ang nakaraan, pa-birthday ha? niya sa ba't mga yan late, naman? sa mga late at pahuli-huling mga taxpayers. Lahat ng yan sa kabuuan ng palatuntunan. Anong palatuntunan nito, kumbachero? Damdaming 2x2. Oras natin! Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Chapsihun, 6:14 ng umaga. ACS Balita, susunod na! This titang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 15 ng Abril 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pangulong Bongbong Marcos balik Pilipinas mula sa matagumpay na trilateral meeting. Presyo ng krudo sa world market pinangangambahang tumaas pa matapos ang pag-atake ng Iran sa Israel. Higit pisong taas presyo sa petrolyo nakaamba bukas. Nako po. Nako po. Tigil pasada ng piston at manibela, tinapatan ng mga libreng sakay. PNP General itinanggi na pamangkin niya ang lady driver na dumaan sa EDSA busway. Eastbound lane ng Sales Road sa Pasay City, pansamantalang isinara sa mga motorista dahil sa lumitaw na sinkhole. Presyo ng sibuyas sa Oriental Mindoro bumagsak sa 25 pesos kada kilo dahil sa oversupply. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, balik Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos mula sa Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan. Ayon sa Pangulo, pinagtibay nila ni US President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida ang commitment sa isang payapa, ligtas at masaganang Indo-Pacific region. Tinawag ng Pangulong Marcos ang trilateral meeting na continuing evolution ng relasyon ng tatlong bansa. Bukod sa pagtutulungan sa larangan ng seguridad at depensa, malaking parte anya ng pulong ang kasunduan para sa kooperasyon sa pagpapalakas ng ekonomiya. We explored ways of enhancing our cooperation in a number of areas of mutual concern, including in enhancing economic resilience and security, promoting inclusive growth and development, addressing climate change, and maritime cooperation. During our meeting, the U.S. and Japan announced their support for the infrastructure development and connectivity in the Philippines through the Partnership for Global Infrastructure and Investment. Si Pangulong BBM. Alas 6:24 na ng umaga na imbaga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Inaasahang sisipa pa ang presyo ng petrolyo sa world market matapos ang pag-atake ng Iran sa Israel.
Pero nakadepende pa ang lalong pagmahal ng krudo kung paano gaganti ang Israel at kaalyado sa kanluran. Pumalo sa $92.18 ang kada bariles ng Brent crude noong Biyernes, ang pinakamataas simula noong Oktubre 2023. 71 sentimo itong mas mataas mula sa dating $90.45 habang sumirit din sa $85.6 ang kada bariles ng US West Texas Intermediate crude. Muling nakamba ang panibagong oil price hike bukas. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, halos piso ang posibleng itaas sa presyo ng diesel at gaas habang maring 50 sentimos ang itaas naman ng gasolina. Epekto raw po ito ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Gaza Strip at tapyas sa produksyon ng OPEC. Alas 6:25 na ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na! Lalarga na ang 2 araw na tigil pasada ng manibela at piston kontra sa pilitang franchise consolidation ng PUV Modernization Program. Nilinaw po ni Piston National President Modi Floranta na bibiyahe pa sila ngayong umaga at alas 9 na ng umaga mararamdaman ang kanilang tigil pasada. Samantala may alok namang libreng sakay ang NCRPO, MMDA at LTFRB para sa mga maapektuhan ng tigil pasada. Pagde-deploy sila ng mahigit 200 sasakyan kabilang ang mga truck, bus para asistihan ang mga commuters. Pero ang iba't ibang local government units dito sa Metro Manila ay may kanya-kanya ding mga libreng sakay kumbatsero tulad ng Malabon, ang QC. Kanina may nire-report din si Edniel na pati dyan sa Rizal ay may mga iniredy na ring libreng sakay para sa mga maapektuhang mananakay. Metro Manila ngayon. Alamin na natin ang sitwasyon sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Unahin natin ang Elliptical Road, kumbatsero. Yan. Sa itong Commonwealth, Elliptical, Quezon Avenue. Ando ng ating RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Pagkahabang hilera ng unit ng libreng sakay, ito yung Quezon City bus service na regular na nakikita dito sa kapanang Elliptical Road dito sa Quezon City. Pero sa mga oras na ito ay ramdam mo na yung pagdagdag ng bilang pa ng Quezon City Government. Itong mga unit na ito nagagamitin para sa libreng sakay. Bukod pa rito sa hilera nitong napakaraming mga bus na ito ay meron pang mga e-tricycle na nakahilera din dito sa lugar na ito na gagamitin sakaling kailanganin ng ating mga kababayan ng libreng sakay na epekto nung tigil pasada ng ilang mga transport group. Ang mga tauhan ng Quezon City Traffic and Transport Management Division ay maagang nakantabay dito sa lugar na ito at kanina ay nakita kong ilang unit na ng bus ang naghatid na ng mga pasahero patungo sa iba't ibang mga lugar dito sa National Capital Region. Wala pang epekto yung tigil pasada ng manibela at ng piston dahil ang mga jeep ay patuloy sa pagbiyahe sa mga oras na ito. Malgon, back to you, Katunying at Jerry. Thank you, Val. Situation report ho yan mula dyan sa Elliptical Road, Quezon City. Lipat tayo sa Maynila, kumbatsero. Puntahan natin si RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Tuloy ang pasada ayon sa isang driver ng biyaheng Pasig-Quiapo. Ayon sa kanya kay Danny Bituin na wala silang budget at wala silang pwedeng panggasutan maghapon kapag hindi sila namasada. Sinabi niya ay huwag lang may mga haharang sa area ng Pasig ay tuloy-tuloy lamang kanilang pasada mula dito sa Quiapo patungo ng Pasig kasi nung nakalipas na tigil pasada ayon kay Danny Bituin na may hinaharang ng mga tsuper na tuloy na hindi sumasama sa tigil pasada. Sa Quiapo, sa Quezon Boulevard, corner recto Anthony Jerry, ito yung makikita natin, yung mismo mga jeepney driver na nag-aabang ng mga pasahero dito sa panulukan ng recto at Quezon Boulevard. May libre sakay naman na itinalaga ang Manila City Hall na
maaaring umalalay sa kung may stranded na pasero ngayong tigil pasada. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Richito, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy si serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, boy! Mahina. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Mula sa Maynila, lipat tayo ng Pasay. Si RH27, Noche Kaka sa exact location, Noche. Sa Jerry at Katunying, magagaan na mga motorista itong Sales galing sa Yala Street papuntang Nicole sa 13 dahil sa Jerry at Katunying ay isinara pa rin dahil na dito sa sinkhole o yung butas ng tumagas ng Maynila water. So ngayon, dumating na rin na dito yung taga-DPWH at meron silang tatlong truck na kinayot na asfalto para gagawin dito sa pagtambak ng malaking butas. Kung mapapansin ito kahapon, maliit lang na butas ito at nilakihan lang para penetrate yung mga gumagawa ng tubo. Ito at ngayon ay okay na rin itong tubo ng Maynila water at pagtatambakan na ito area ay hindi pa... So tubo raw yan ng Maynilad, Noche? Tubo ng Maynilad. Maynila water. Ang sabi nga ng Maynila water ay hindi daw Kundi talagang ano yan, parang ano ba tawag doon? Kanal, parang ano lang siya, yung pumutok lang yung dahil sa pressure ng pumutok na tubo sa ilalim. Kaya umangat yung asfalto na kalsada. Ito mismo sa may tapat ng Villamor Airways papuntang Nicole sa Interchange. At hinihintay na lang yung good signal ng Maynila water at hinihintay na lang yung taga-DPWH para itambak na sa kanilang tatlong dalang truck na kinayod na asfalto. Batay dito sa ating detalye o batay sa informasyon mula kay Engineer Laudemir Gonzales ng may epekto ba sa traffic yung pagkakasara ng lane na yan, Noche? Nako, kahapon pa ito. Derek Katunying na tamot sa ulo yung mga motorista, lalong-lalo na yung galing ng Andros Avenue, papuntang Taguig or papuntang South Luzon Expressway o Osmeña Highway. Dahil nga dito sa itinarang kalsada, yung Sales Road, sa Jerry at Katunying. May mga bumibiyahe bang jeep dyan ngayon? Mayroon ba, daan ba yan ng mga public transport? Marami pa rin ang bumabiyahe sa Jerry Katunying. Kaya kanina kausap din natin yung mga PUC driver, yung mga ilang mga driver na biyahe southern na Metro Manila, wala daw silang pera na para hindi bumiyahe at wala naman daw silang ipon. Kaya dahil dito nga sa pagtaas ng presyo ng diesel at bukas na may inaasahan na namang taas ang presyo ng petrolyo. Kaya sana maintindihan din daw ng mga kasamahan nila sa transport group na kailangan din nila ng pera at kumita ngayong araw. Pero may mga alok din ng mga libreng sakay ang LGU dito sa southern Metro Manila, sa Jerry at Katunying. Thank you, Noche. Noche Kakas. Pasay, mula sa Pilipinas, DCRH, ako si Kakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa video, sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Sana maayos
kaagad. No, yung grabe, lugar na yun. grabe traffic yan. Grabe sasakyan dumadaan dyan, kumbachero. Baka yung mga may biyahe sa Ayun. Terminal 3, sasakay ng eroplano. Oo. Agahan nyo at baka maapektuhan ng ruta ninyo. Baka hindi kayo makasakay ng eroplano. Dahil dyan sa, hindi raw sinkhole, Hindi raw kumbachero. sinkhole. Parang ganun kasi nangyari. Samantala, sa Pasig, lipat tayo ng Pasig. Tingnan natin, yan, maraming jeep dyan, kumbatsero. Puro ruta ng mga pampasaherong jeep yung Pasig, lugar ng Pasig na yan. Metro Manila ngayon. Andun si RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Kaderi at Katunging, wala nang masasakyan ng mga pasahero kung babiyahe sila mula rito sa Pasig Palengke patungo sa Taguig at Ilateria sa Pateros ngayong umagang ito. Ito ay kung sasadyain ng mga commuter natin itong terminal ng TPP Joda sa katabi lamang ito ng Pasig City Public Market ngayong umaga. Nakaparada na lamang, Anthony at Jerry, yung mga jeepney na ating naabutan ngayong morning sapagkat lahat itong mga miyembro pa lang ito ng nasabing mga ruta ay miyembro ng Piston. Aba, anong ruta niyan? Edniel, anong ruta, anong biyahe ng mga jeep na yan? Ito ay mga miyembro ng TPP Joda biyaheng Pasig Palengke, Taguig, Pateros. Ang sistema rito, kung gustong makasakay ng mga mananakay pauwi doon sa Taguig, kung sila may mamamalengke rito sa Pasig Palengke, ay maghahanap sila ng mga modernized jeeps dito sa labas ng terminal o pinaka-terminal ng TPP Joda. At babakasakali sila ng mga modernized jeep para makauwi doon sa kanilang mga lugar. O kung di man, eto, yung mga tricycle na makikita nyo, dito sa nasabing kalsada. Itong mga binabanggit natin ng mga miyembro ng TPP Joda, kung makikita nyo yung video natin kanina, nagkakape na lamang sila, nag-almusal, naglalaro ng chess, sapagkat maya-maya, alas 9 ng umaga, sila itutulak na patungo sa University of the Philippines para doon sa pinaka-welga o kilos protesta ng Piston at Manibela. Usually kasi dito sila sa tabi ng palengke nagsasagawa ng maikli nilang programa o maliit na programa dahil ilan lang naman itong mga kasama nitong mga ito. Pero ngayong umaga ay wala na silang programa dito at pupunta na roon sa UP sa bahagi ng Quezon City. Ilan sa mga biyahe naman dito, Anthony at Jerry, kung mapapansin niyo sa aking likuran, ay marami pa rin yung mga jeepney. Maliban lang talaga doon sa nag-iisang ruta, yung Pasig at yung Taguig. Yung ibang mga ruta ng mga PUJ ay tuloy pa rin ang biyahe ngayon. Ilan dyan sa mga binamagit nating ruta ay mula rito sa may Pasig Palengke patungong Shaw Boulevard sa Mandaluyong, meron din sa Shaw Avenue sa Marikina at iba't ibang bayan sa lalawigan ng Rizal. So maliban doon sa Taguig, Pateros, taras sa mga binanggit kong biyahe kanina lamang, tuloy ang operasyon ngayong umaga. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Edniel. So doon sa lugar ni Edniel, ando na. Hindi na kumuha ng pang-almusal yung mga tsoper, kumbatsero. Tumigil na kagad. Ngayon pa lang, nagkakape-kape na para sa kanilang paglalakad papunta sa lugar ng kanilang ano ba tawag doon? Yung demonstrasyon. Kung saan sila magpo-programa. Pero ang ating malakas, ang pamimigay ng pera ay wala hong tigil. Ay, walang kanyan, walang tigil yan. Tigil pasada yan. Pasada ng pasada yan. Ayan. Si RH6 Sherwin Alfaro ay andyan no sa may Prisco. Ayan, Prisco, Quezon City. Yan, yung mga naninirahan dyan. Ani Batong Bakal, taga dyan. Taga Prisco yun. Taga Prisco yan. Baka mamaya makadali ng 1,000 piso yun. At t-shirt at grocery. Lakasan nyo na ang mga radyo ninyo at andyan, naglilibot na sa lugar na yan sa Frisco, QC. Ang ating Santa Claus. Puntahan naman natin ang sitwasyon sa Caloocan. Andon si RH23 Edwin Duque. Kami Edwin! Jerry Katunying, halos nasa 50% doon sa original na bilang ng dami ng namapasada jeep ang tumatakbo ngayon. Nakaramihan dito ay grupo ng Piston, lalo na yung galing ng Valenzuela, galing ng Nabutas at Malabon. Pero yung grupo ng Manibela na inasang magbibiyahe pa ngayong umaga, saka ba naman ang Mabini, Baho to Sagandaan ay kakaunti at karamihan ay nakapark na lamang sa magilid ng kalsada dahil sabi ni Cabong Fernandez kanina, isa sa may nagmamayari ng 30 jeep dito sa Mabini, kailangan
sumang-ayon daw sila doon sa kaisahan ng Monivela dahil binomonitor daw sila. Pero may mga ilan silang mga kasama pumapasada, pero pag sa atin ng alas 9 ay sasama na sila sa kaisahang tigil na pasada bilang respeto mano sa kanilang mga kasamahan. Ngayong umaga ay tinumbasan na ito ng bilang naman ng mga libre sakay ng Malabon na biyaheng monumento, biyaheng gasak, at meron ding mga bus naman na galing na ng Valenzuela habang yung... Ayan, Edwin, lumalabas yung bus. Lumalabas doon sa garahe. Ayan, o. Nakapark na yung NMD. Ayun, yung Ayun, libreng sakay. libreng sakay. Tingnan mo nga naman, o. Meron po nakareserba sa mga palibot na bahagi ng monumento para hindi gano'ng nakakabala. Kapag napuno na ito, magraradyo na yung kasama na abante na para pumarano na rito sa may tabi ng LRT station sa monumento. Sa monumento. Para isasakay yung mga naabalang nag-aantay ng jeep na kanina pa. Oo. Ay, marami na nakapila rito sa may bahagi ng monumento. Na Marami na ba? Marami nang stranded dyan. Pero may mga nakikita pa akong mga jeep na bumibiyahe. itong biyaheng na Rizal Avenue, Monumento to Manila, medyo marami-rami yung pasahero. Kaya nandito nakapark yung mga private vehicles na pag-ari ng gobyerno at nandito rin MMDA. Pero sa bahagi ng Malabon, halos 50% pa yung nakita naming tumatakbo. Pero siguro dahil nilimitahan yung pasok ng mga eskwela, ay wala rin ganong pasahero. Kung meron man, yun ay isinasakay naman ng mga LGUs, lalo na sa tulong na rin ng iba't ibang barangay, ay nakiisa sa panawagan ng LGUs na tumulong mula sa kanilang barangay para maihatid yung ating mga kababayan dito sa bagay ng monumento. Pagdating naman dito, marami ng mga bus na lalo sa Isa Carousel, marami bus. Yan, medyo kulang din yung pasahero. Ang medyo apektado rito yung biyahe ng Mabini, biyahe ng Pulo to Monumento, biyahe ng Nabutas to Monumento. Pero yung galing ng Valenzuela to Monumento, marami pa rin jeep at andyan din yung mga bus ng Valenzuela government na tumutulong na sa mga oras na ito. Okay. Pero mamaya, alas 9, nakapag natin dito sa Monumento, yung nakatakdang pagprotesta ng dalawang grupo, ang Piston at Manibela, kaya nakaready na rin yung ating Caloocan Police para bantayan at magbigay ng seguridad. Wala pa rin dito sa Monumento ko pa rin sa RS-123. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin. At tabayan na ng susunod na sigwada ng ating mga RH reporters dito sa Metro Manila ngayon. Susunod! May susunod pa ba? Meron. Meron pa! Iba pang mga nagbabagang balita. Ito, si General. Si General. Si General, sabi niya, wala akong pamangking ganyan. Yung dumaan sa busway. Oo, yung babae. Oo. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:42. Kaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:48 ang ating oras. Teka, last day ngayon ng filing ng ang tawag doon, income tax return. income tax return. Meron bang extension? Lalo pat nag-birthday naman si Commissioner Jun Lumagi. Nasa linya natin siya. Commissioner Jun, magandang morning! Magandang umaga sa inyo, Katuning at Jerry at sa taga-subaybay ng inyong programa. Happy birthday, Happy birthday. Commissioner. Ano ba ang wish ninyo para sa amin dalawa muna tapos sa buong sambayan ng sambayanan, Pilipinas? sure. Commissioner, happy birthday!
Maraming salamat. Siyempre, sana marami pang sumubaybay sa inyong programa. Dito sa ating bansa ay sana makakabit natin ang ating collection target ngayong taon. Congratulations pala. Yung first 3 months ba o first 2 months ay matindi pala tong... record breaking ang collection ninyo, Commissioner? Tama po. Maganda po yung January at February natin na tumaas po ng 24% ang collection compared dun sa last year po. Yung March po, may numbers na po ba tayo? May data na? Yung sa March, wala pa. Pina-finalize pa lang yung figure dun sa March dahil ngayon pa lang din po na ma-finalize din. May mga pumapasok po na collection pa nung March. Oo. Bakit to ganun na inilaki, Commissioner, sa first 2 months? Nasa kasaysayan na ba yan na laging sa unang mga buwan ng taon malaki talaga ang koleksyon? Hindi naman, depende rin po yan, kasi ngayon may pumasok din tayo na malaki-laki na VAT po nung buwan ng Enero. Kaya rin pumaas po yan. Baka naman mataas nga yung first 2 months, baka bigla tayong bumagsak naman sa mga susunod na buwan. Iyan po yung babantayan po natin. Kaya nga po marami po tayong ginagawa pa rin na programa dito sa BIR para naman masigurado natin na hindi mangyari yan at patuloy na makakolekta ng maayos. Ngayon na po ang deadline sa filing ng ITR. Meron pa bang extension? May mga nagre-request sa inyo dyan na, Sir, birthday nyo naman baka pwedeng extension naman dyan. Maraming tatanong, pero wala na pong extension po ito dahil marami na po tayong nagawang dito sa ating tax campaign at information and awareness at marami rin po tayong ginawa na mga tax assistance centers. Kaya nagbukas din po tayo no Sabado. Nung nakaraang Sabado, 2 Sabado na po na nagbubukas ang ating mga opisina at ang tax assistance centers natin at pati po yung mga authorized agent banks nagbukas po. Kaya pala wala ng extension. Nakabukas pala lahat . Tsaka mas maganda talaga na yung magbabayad ng buwis hindi na nahihirapan, Commissioner, yung magfa-file ng kanilang ITR hindi na nahihirapan sa pagfa-file. Tama po, at lalo na po available naman po ang ating online na filing system at payment. Magagawa po nila yan kahit hindi na po sila pumunta sa aming mga opisina. Yun namang wala nang babayaran, hindi na kailangang mag-file, lalo na yung mga minimum wage earners, Commissioner. Tama po, yung mga kunyari, mga minimum wage earners na lalo na purely compensation, normally substituted filing po yan, hindi na po, yung employer na po ang naggagawa po niyan, nag-file po. Kung kasi yan mabuti maintindihan ng ating mga kababayan, ang mga individual taxpayers na minimum wage earners, uulitin natin yan kasi baka kinakabahan sila, ang nag-file na sa kanila ay ang kanilang mga kumpanya. Hanggang ngayon kasi, Commissioner, may mga nag-aalala pa, may mga nagme-message nga sa amin may multa daw ba sa... wala naman pala silang dapat i-file, Tama po. Actually, hindi lamang po yan sa mga minimum wage earners. Lahat po ng purely compensation earner na yan, isang empleyado lang po, employer po ang nagpa-file at bayad na po ang mga buwis nila. Kinaltas na withhold na, Tama po. Paano po yung multiple ang pinanggagalingan ng kanila pong compensation? Yan po, kapag marami na po at mix yan po ang mga kailangan na pong mag-file po ng ITR dahil po consolidate po nila ang kanilang mga withholding tax at mag-file po ng ITR. Yan po mga no payment dahil nakaltasan na rin po sila ng buwis. Katulad po namin, kami ni Kumbatsero dito ay mga talent po kami ng DZRH. May mga binabawas na rin po sa amin ang kumpanya. Okay na po ba yon? Hindi na po ba kami kailangan mag-file separately?
Kung hindi po kayo considered na empleyado, Opo. independent contractor po, magfa-file po. Kailangan ng sabi po yung inyong certificate na withholdan na po kayo dahil yan po ang magiging attachment na katunayan na nabawasan na po kayo ng buwis. Ayun, yung hinihingi nating 2307. 2307. Dahil talent tayo. Dahil talent tayo. Tapos katulad ko po, Commissioner, may talent po ako ng DZRH pero sumusweldo din po ako sa Katunyings eh. May dagdag na, may ibang income. May ibang income at mayroon din pong tax na binabayaran ako doon. So, kailangan ko po ba ng accountant? Kailangan mo, kumbatsero. Pero ano lang naman, kung wala naman hindi naman gano'n na komplikado, ilalagay ito total lang naman po yung natatanggap ninyo, tapos yung mga nabayaran yun ng buwis, ay tapos i-deduct lang doon, tapos i-attach lang yung mga 2307 yun na sinasabi, yung creditable withholding tax po na form. Ayun, napaka-important. Kayo po ba mag-iikot ngayon na Commissioner? Mag-iikot po tayo sa mga district offices po para makita naman po natin ang kalagayan at kung meron pong mga kinakailangan na gawin pa para makatulong pa po tayo sa pagbabayad po ng buwis. Yes, sir. Papasundan namin kayo sa reporter. Pwede po bang sabihin nyo na ngayon kung saan kayo pupunta? Ngayon po sa national office po muna, tapos diretso po tayo ng Makati, tapos dun sa Malugay, punta rin tayo ng Manila, Caloocan, tapos sa Quezon City po, dun sa Macy's Mall po. Yes, sir. Ito, may pahabol dito si Lou. Yung mga empleyado raw, kaltas kagad ang buwis. Hindi pa natatanggap. Totoo naman, di ba? Bago mapatanggap ang sweldo mo, nakuha na ng gobyerno ang tax. Pero yun daw mga online sellers, walang binabayad. May kampanya kayo sa mga online sellers, di ba, Commissioner? Tama po. Naglabas po tayo ng memorandum circular na subject na po ng withholding tax ang mga online sellers at online platforms po ang gagawa po niyan. Tapos ngayon po, nakausap na rin po natin yung mga online platforms na i-require na po ang BIR registration bago po sila ma-credit as seller. Kaya naman nagdagsaan din naman po. Marami po tayong ngayon na nakikita na nagre-rehistro sa ating opisina. Paano ho yung nagbebenta online sellers? Alibawa, may account lang sa kumbatsero sa Facebook o kaya sa TikTok. Yun na rin ang ginagamit nilang platform sa pagbebenta. Kasama ho sila doon, Commissioner? Sa mga ibang ganyan po na parang independent po, wala po. Kailangan po nilang magrehistro pa rin dito sa aming binabantayan din po natin yan yung mga hindi saklaw ng online platforms, ng online. So ang pakiusap natin magrehistro din sila dahil tama po, dahil kasi binabantayan na rin po natin yan at pupuntan din po natin yan. Ayun. Ang base lang na lang ng kanilang babayarang buwis kung ano yung dineklara nila o yung inamin nilang sales nila, Commissioner. Tama po, at may hinahanapan din naman po natin yan ng paraan kung paano po talaga ma-monitor at ma-check kung tama po ang nire-report nilang mga benta. Ayun, okay. Commissioner, maraming po salamat. Maraming pong salamat at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Bye-bye. Happy birthday! Ayan. Yun. Commissioner June Lumagi ng BIR. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang maaasahan. ACS Balita. Marami talaga nag-aalala kumbatsero sa nangyari dyan sa Israel at kung meron pang susunod. Meron pang gagawing ulit na panibagong yung bang second wave ng attack ang Iran dyan sa Israel. At ang isa pang inaabangan, kung ano gagawin ng Israel. Ayun, kung gaganti ba ang Israel? Kung gaganti ang Israel. Kung pwede man nating sabihin ang kagandahan, naharang ng Israel Defense System
yung mga missile yung ng mga Iran. missile. At ang sabi nga, ang isa sa mga tumulong sa Israel para maharang yan, ang Amerika. Oo, At ang Amerika talaga. nangyari, isa lang ang nasugatan dyan Tinamaan lang ng mga tira-tirang bakal. Tira-tirang bakal. Shrapnel. Isang bata ang nasaktan dyan. Pero ang tanong, palalakihin ba to ng Israel? At isasara ba ulit ng Israel sa mga nagpupunta dyan para dun sa tinatawag na anong tawag doon? Holy Land pilgrimage. Pilgrimage. Oo. May mga Pilipino, may mga kababayan ho tayong andyan sa Israel. Diyan kapag nag-pilgrimage kasi yan, tatlo yan kumbatsero Jordan, Israel, tsaka Egypt. Minsan nauna yung Egypt, Israel, Jordan, o kaya Jordan, Israel, Egypt. Yun. Dati yung isinara yan nung nagkaroon ng pag-atake sa Gaza. Tapos binuksan na ulit. Kaya ang dami hong may mga kababayan tayong naipit din doon ngayon. Napanood nila yung pagpapalipad ng Quitis sa Israel habang umaatake ang Iran. Antabayanan po natin ang mga developments dyan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 15 ng Abril 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Tigil pasada hindi pa ramdam sa Metro Manila, NCRPO naka-heightened alert. E-bike, e-trike, bawal nang bumiyahe sa Metro Manila. Driver ng cargo truck inatake sa puso, 2 sasakyan inararo sa Maynila. Paalala ng BIR, last day ngayon ng deadline sa filing ng ITR, walang extension. Peking pamangkin, kakasuhan. Ito ho yung dumaan sa EDSA busway. Kakasuhan ng PNP General. Pangulong Marcos bumwelta sa pagtawag sa kanyang cry baby ni dating Pangulong Duterte. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. bago ang detalye ng mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Ito muna ang ating Malacash promo, si Sherwin Alfaro. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa Prisco si Sherwin. Kasama si Ani Batumbakal. RH6 Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Yes, Anthony, Jerry, itong kasama ko. Ayun, hindi ako yan Pero yun yung pintuan ng ating winner ngayong umaga dahil meron silang aso. So actually, digital na rin yata ito. Ano yan? Preserve na ulo ng aso? Parang yung ulo ng unang ito po yung una yung aso ng araw.
Ayan, no, pre-reserve yung ulo na dito sa pintuan. Kaya Pero, pala, May bantay. nakalagay beware of bantay dogs. ng tindahan. Bantay mo ito, nakikinig sila ng radyo. Ayun, nasa tatay yung radyo nyo. Ayun, no, sa likod ng electric fan. Ayun, ayun, kita na, oh. Umiilaw-ilaw pa, oh. Sabi nga ni paring Reyno mini component. Pakinggan, mula nung tumatay kanina, nadinig natin na nakikinig sa diesel itong si tatay. Tatay, pangalan nyo? Carlos po, Carlos Rueda. Carlos Rueda. Rueda, oo. Tatay Carlos, palagi ba kayo nakatune in sa diesel? Siyempre po, lagi po, nakikinig kami dahil merong binabalita nga may mga darating na regalo, gano'n. Yun. Parang nagera na yun. Dati pa kayo nakikinig sa diesel? Dati po, matagal na, bata pa ako, DCRH na ako. Kailan Ba? tunaw ba kayo? 80. Nung araw, anong ang lagi niya pinapakinggan sa DCRH nung bata pa siya? Oh. Si Tatay Carlos. Ikan po, luntagin mo baby. Luntagin mo, baby. Dali na yun. Saka ano paborito nyo nga drama noon? Ay, sa gabi kasi yung mga drama yun, no? Yung kilap sa Delhi. Kita Deli, na talaga napapakinggan. At si Mami din, ayan, no? Si Mami, ikaw di ba nakikinig sa DCRH? Opo. Talagang mag-asawang nakikinig sa DCRH. Ang paborito nyo programa tuwing umaga ay ano? Yan po, 2x2. 2x2. At sino paborito mong announcer sa umaga? Si Jerry Baha po, tsaka si Anthony Taber. Jerry! Yehey! Meron kang 1,000 pesos! Yehey! Gracias po, thank you, Jerry. Thank you. At saka, meron ba kayong grocery at Aba, tinaman. walang bigat, ang bigat. Napakabigat nga. Nako, ang bigat yan. Dahan. Jerry, thank you. Thank you. Salamat, gracia. Ay, laking tulong. Maraming salamat po. Mag-asawa nakikinig sa DCRH, mag-asawa rin nanalo sa ating DCRH Mas Malakas Promo Aris number 6. Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you! Thank you. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Mga nagbaga-bagang balita sa amin pong pagbabalik. Oras! 7:12, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Ginebra, San Miguel. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:18. Tuloy ang mga pangunahing balita. Nasa heightened alert ngayon ang pwersa ng pulisya sa Metro Manila sa pagsisimula ng 2 araw na tigil pasada ng grupong Manibela at Piston. Kasado na ang contingency measures ng NCRPO, MMDA at LGUs upang hindi masyadong maramdaman ng mga commuter ang epekto ng tigil pasada. Nakatutok ang mahigit sa 7,000 polis sa pagbibigay ng seguridad sa mga commuter at pagmamonitor sa transport strike upang matiyak na maayos at payapa ang isasagawang kilos protesta. Hindi kasama sa transport strike ang Magnificent 7 dahil hindi na raw ito uso at gawin na lang ay mag-consolidate para sa modernisasyon. Sa kasalukuyan hindi paramdam ang tigil pasada. Pero ayon sa Piston ay mamayang alas 9 nila sisimulan ang pagtigil pasada. Kaugnay niyan, alamin natin ang sitwasyon ulit sa kalsada. Sa Katipunan, RH5, Val Gonzales. Kamin, Val! Anthony, Jerry Anthony, tuloy-tuloy sa pamamasada. Itong mga jeep na galing o nagtiterminal dito sa may bahagi ng Katipunan, Aurora Boulevard at patungo ng UP Ikot. Hindi raw sila sasama dito sa transport strike na naman na ito na ikinasa ng grupong Piston at grupong Manibela. Ang sabi nitong grupo ay tuloy-tuloy silang mamamasada mula ngayong oras na ito hanggang kahit pa dun sa 2 araw ay hindi rin daw sila makikisa sa ikinasang transport strike ng 2 grupong ito ng transport group dahil sila ay patuloy sa pamamasada. Karamihan daw sa kanila ay miyembro na rin ng kooperatiba at nagpasailalim na
doon sa tinatawag na consolidation para sa pagpapatuloy ng Transport Modernization Program ng gobyerno. Sa ngayon ay inikot na namin mula dyan sa bahagi ng East Avenue, dito sa may bahagi ng Cubao ay tuloy-tuloy ang pamamasada ng mga tsuper ng jeepney. Mula rito sa Katipunan Avenue sa Quezon City, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val. Doon sa lugar ni Val, sa Katipunan, nakapila ang jeep at nakapila rin ang mga sasakay na pasahero. No problem. Ayun. Puntahan naman natin si RH29 Boy Gonzales. Kumusta na kaya ang sitwasyon ng tigil pasada sa Maynila? 29 Boy Gonzales. Coming, boy! Anthony, Jerry, dito naman sa Quezon Boulevard sa Quiapo, malapit sa simbahan ng Quiapo ay wala naman mga stranded at tuloy-tuloy ang pasada ng mga tsuper na bumibiyahe na galing ng Quezon City papunta ng Remedios at Patio. Dito dumadaan yung mga biyaheng Cubao at yung iba ay hindi naman puno yung mga pasahero na mga papaserong jeep dito sa dumadaan dito sa Quezon Boulevard. At yung area ng Recto Avenue ay tuloy pa rin yung pasada ng mga tsuper ng biyaheng Pasig, Santa Mesa, Quiapo at sa San Juan, biyaheng Divisoria. At yung ang Manila City Hall ay dineploy na yung mga sakyan, pero wala pa na mga sinasabing mga na-stranded na pasero dito sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila. Sa kauna-una sa Pilipinas, si Jared Chito, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, boy! Sa Caloocan, alamin natin, silipin natin ulit ang sitwasyon sa Caloocan. RH23, Edwin Duque. Kami, Edwin! Kajeri, Katunjing na halos mahigit sa oras bago yung itinakdang oras na alas 9 para magkasagawa ng Iros Protesta yung Grupo Piston at Manibela rito sa Bonavento Circle. Dumating na yung maraming persa ng Northern Police District Disorder Unit. Yung anti-riot police ay dito na rin para kung sakaling mag-umpisa yung sinasabing pagkilos protesta rito ay kukontrolin nila yung linya kung saan maaaring magsagawa itong dalawang grupo para hindi makabala sa daloy ng trapiko, lalo na yung galing ng Bulacan, galing ng Kabanaba puntang Balitawak. Sa kaya ay medyo nakakaranas sa magkikita daloy ng trapiko itong Bonavento Circle dahil may ilang jeep na umiikot-ikot, hindi naman napapasada na mabagal yung takbo, parang sinasadya para magkaroon ng bigat na daloy ng trapiko. Pero pa man ay kontrolado ng DPSD itong bigat na daloy ng trapiko sa Bonavento. At yung mga jeep punuan na ngayon dahil ilan-ilan pa lang yung lumalabas, yung mga sakyan na LGOs patungo ng Bonavento. Karamihan ay nasa bahagi pa lang ng Nabutas, Malabon at Valenzuela, pero patungo ng Bonavento ay hindi pa ganoon. Pero ayon sa Caloocan LGOs, ang Malabon at Nabutas, kapag tuluyan ang napalya o tuluyan ang napekto yung pamamasada, ay ilalabas na lahat ng kanilang pasasakyan at itutuloy-tuloyan habang nagsasagawa ng tigil pasada yung dalawang grupo. Kaya tahimik pa rin, pero nakaredy na yung ating kapulisan at ang mga traffic enforcer ay nakaredy at pangasyawaan yung bigat ng daloy ng trapiko. Wala pa rin dito sa Bonavento Circle, ako pa rin sa RS-23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin. 7:24 ang ating oras sa Baclaran. Andun si RH27 Noche Cacas. Kami Noche! Sa Jerry at Katunying, napakarami pa rin mga sasakyan. Hindi ramdam yung tigil pasada dito sa southern Metro Manila dahil nakikita natin na sa Jerry at Katunying may mga bumabiyahe pa rin at lalong-lalo na yung mga pasahero na pupunta ng Cavite, Daspiñas at Parañaque. At meron ding mga dumarating na pasaherong jeep na galing dito sa lugar sa southern Metro Manila na pumupunta dito sa Baclaran. Ito makikita sa aking likuran na wala tayong mga pasaway Jerry Katunying katulad ng e-trike at e-bike dahil kung matatandaan yung mga nakalipas na araw, ganitong oras Jerry Katunying, andito na, tambak na yung mga e-trike at e-bike
na namamasada, no? Illegal na namamasada at tumatawid dito sa may Roas Boulevard o dumadaan dito sa Roas Boulevard at igahatid ng pasahero sa Mall of Asia Complex at maging sa may area ng Okada Hotel at maging sa Soler Resort. So, sa ngayon, Malaki kasi ang multa, Noche. 2,500 pala ang mahuhuli. Malaki. Na e-bike, e-trike, tricycle, pedicab. Oo, simula ngayong araw na yan. Yun na yung kung may lisensya, yung nagmamaneho. O kung may lisensya, pero pag walang lisensya, yung nagmamaneho, yari, pati yung sasakyan ay Kumpiskay impound. na. Ayun. Tama ka dyan, ka-Jared Katunying. Kaya dito sa may area ng EDSA, yung northbound lane mula dito sa may Heritage Hotel, ko, ang daming mga pumabiyahe dyan before. Pero sa ngayon, tatago sila dahil seryoso ang otoridad na hulihin sila at impound yung kanilang sasakyan. At napakaraming reklamo din sa kanila ka Jerry Katuning dahil yung mga kakalsadaan katulad dito sa may EDSA extension dito sa Pasay City ay talagang sinasalubong nila, no? Nagka-counterflow sila at lalong-lalo na yung mga e-trike sasakay ng pasahero. Pero dahil nga doon sa atas mismo sila pa yung galit kapag pinusinahan sila ng mga motorista. So sa ngayon, eto, makikita mo yung tapat ng Baclaran Church, itong Service Road, all the way, mula dito may Lydia's Lechon, patungo sa may Heritage Hotel, napakaluwag, dahil wala na, natanggal na, at nagtago na yung mga pasaway. Mula dito sa Baclaran, balik sa inyong dalawa. Thank you, Noche. Samantala. Flash Report. Flash Report! Uy, si dating governor, mayor ba siya ngayon? Mayor ng Chavit Singson. Dumating daw sa MMDA at mukhang pataas ng pataas. Oo. Alin? Pataas ng pataas ang reward na ibibigay niya. Aba. Dati 100,000 pesos, kumbachero. Ngayon, malaki na. Dinagdagan pa. RH52, Edniel Parosa. Kami na jail! Jerry at Anthony, hindi lang dinoble, kundi doble yung dinagdag doon sa unang pangakong donasyon nitong si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson para sa buong ahensyo ng Metropolitan Manila Development Authority. Ito matapos nga mahuli yung kanyang convoy kung saan siya isakay na dumaan siya sa busway. Ngayon sa kanina lamang sa katatapos lang na flag raising ceremony ng MMDA ngayong Lunes ay nagsalita si nagsalita pa pala sa entablado. Public apology siya. Public apology siya, Anthony at Terry. Kahit labas pa doon sa kanyang mga video interview o video message na public apology. Humingi siya ng tawad sa mga tauhan ng MMDA dito sa flag raising ceremony sa Pasig City. At sinabi nga na nangako siya na hindi na siya ulit. Sabi niya, ang pabiro pa ngayon pagkakasabi, sabi niya, hindi niya lang ako mahuhuli. Yun ang kanyang binanggit kanina. Paliban doon sa pangakungang reward, syempre may mate-technical nga naman sila doon dahil bawal daw ang tumanggap ng regalo mula sa labas. So ang gagawin ng MMDA, niresibuhan itong donasyon at hindi lang 100K, Jerry Anthony, dinagdagan ng 200K ni Singson itong kanyang unang pangako donasyon na ngayon sumatotal 300,000 na. Oo. Mamaya babalikan natin yan sa part. So tinanggap, Edniel, tinanggap ng MMDA. Sino tumanggap? Si Chairman Artes mismo, si Chairman Domando Artes mismo ang tumanggap dito sa stage sa tapat ng watawat ng Pilipinas itong iniabot ni former Governor Singson. At kung matatandaan, last week sinabi ni Chairman Artes na hindi ito directly matatanggap ng mga enforcer. Sabi ni Singson, ibahala na kung ibibigay doon sa mga nanghuli, pero most likely ay para ito sa ahensya, sa buong ahensya ng MMDA. Mamaya magsasalita si Chairman Artes sa harap ng media at lilinawin natin yung kabuuang halaga at kung paano yung distribution nito at kung paano ito tatanggapin o gagamitin ng MMDA. Nabutan natin yung convoy, yung sakyan ni Governor Singson kanina paalis dito sa tapat ng MMDA dahil medyo maaga yung kanyang pagsasalita bago pa yung pag-awit ng lupang hinirang kasabay ng iba't ibang issue sa transportasyon na kinaharap dito sa Metro Manila.
Live pa rin mula rito sa lungsod ng Pasig para sa kauna-unahan sa Pilipinas, PCRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Magbabalik pa rin ang pangunahing balita, 7:31. This time, RH. Pangunahing balita. 7:35. Tuloy ang mga pangunahing balita. Patay ang driver ng isang cargo truck matapos atakihin sa puso at araruhin ang isang SUV at tricycle sa harap ng Manila Medical Center sa UN Avenue sa Maynila. Dahil sa lakas ng impact, naipit ang SUV sa pagitan ng truck at concrete planter ng ospital. Sa investigasyon, binabaybay ng truck driver na si Ramil de Gumbis, 45 anyos, ang eastbound lane ng UN Avenue nang bigla itong atakihin. Napasubsob sa manibela at sinuro ang dalawang sasakyan. Maswerte namang nakatalo ng driver ng SUV, gayon din ng tricycle driver na maghahatid lang sana ng pasyente sa ospital. Wala nang anumang magiging extension ng filing at pagbabayad ng annual income tax ang mga kababayan natin para sa taong 2023. Ito po ang binigyan diin ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. hinggil sa deadline ng ITR ngayong araw. Sinabi ni Lumagi, bukas ang kanilang tax assistance center gayon din ng online facilities upang hindi na kailanganin na magpunta sa district offices ng ahensya. Kakasuhan ni Police Major General Mario Reyes ang peking pamangkin na hinuli ng MMDA nang pumasok sa EDSA busway. Todo tanggi si General Reyes, pinuno ng PNP Directorate for Logistics, na kamag-anak niya. Ang nagpakilalang Major Miguel, babae ho ito mula sa ISAF. Gate ni General Reyes, hindi tamang in-name drop siya ng sino mang lumabag sa batas. Maging ang AFP ay tinanggi na rin na miyembro nila ang isang pasaway na lady driver at walang personalidad sa ISAF na tumutugon sa pangalang Major Miguel. Deadma lang ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagtawag nito sa kanyang cry baby dahil sa pagkiling nito sa Amerika. Weltang tanong ni Marcos kay Pangulong Duterte, nakita mo ba akong umiyak? Ayon pa kay Pangulong Marcos, dapat alam ni Duterte bilang isang abogado na ang ad hominem attacks ay walang lugar sa mataas na antas ng talakayan tulad ng Trilateral Summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Baby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. And you know, again, the former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very precarious rather discussions na sasabihin, pangit ka eh. O sige, di pangit ako, so what? Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Hinarang at binuntutan ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na magsasagawa ng hydrographic survey sa Baho de Masinloc kahapon. Kabilang sa nakaranas ng harassment ang BRP Hydrographer Ventura ng National Mapping and Resource Information Authority at ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. 8 oras suminto ang Philippine vessels dahil sa pangharas ng China, pero nakarating din sa Baho de Masinloc kahapon ng alas 10 ng umaga. Samantala, nasa linya natin si House Majority Leader Boyet Gonzales. Magsasagawa ba ng investigasyon ang Kamara sa sinasabing secret deal sa pagitan ng Duterte administration at ng China? Kong Boyet, magandang morning! Magandang umaga, Jerry. Of course, Katonjing, magandang umaga. At sa ating mga taga-subaybay. Apo. Kong Boyet, may kinakasabang investigasyon ang Kamara tungkol doon? Sa totoo lang, Jerry Katonjing, siguro about 2-3 weeks ago natanong ako dyan kung may balak na magkaroon na inquiry. At least yung aking, yung ating committee, yung Special Committee on West Philippine Sea, yung sinasabing agreement doon sa
sa Ayungin Shoal na hindi tayo magdadala doon ng mga construction materials. Ako ang aking pananaw bilang abogado rin, parang wala namang wala akong nakikita, wala na agreement na sinasabi, no. In fact, ang narinig ko lang naman na yung gentleman's agreement na ito ay sa dating spokesperson, si Harry Roque, na dinideny naman na nung mga kasama niya dati, si Salvanelo, legal counsel, si Secretary Anyo, of course ang ES, si Miguel Deano. Kaya ang akin, the moment ako hearing, assuming na may jurisdiction ako, that's West Philippines lang ako, dahil etong agreement na to should be between nations, at ang tingin ko wala akong jurisdiction. Sabi ko, sino papatawag ko? Sino sa China ang papatawag ko, or even sa embassy ang papatawag ko? And even assuming, alam mo naman yan mga yan, may mga diplomatic immunity yan, but even assuming for the purpose of argument na yung sino man sa kanila authorized by the ambassador or sino mang opisyalis ng Chinese embassy ang dumulog, do you expect na magsasabi yan, hindi, walang agreement? Of course, ang sasabihin nila, ang sasabihin nila meron dahil kung ano ang magiging instruction sa kanilang Beijing, yun ang sasabihin nila. Pangalawa, ang ka-agreement daw is ang dating Presidente Digong Duterte, I do not know kung kayang papuntahin sa Kongreso sa hearing si dating Pangulong Digong Duterte. But even assuming na dumalo siya at sabihin niya na, hindi, meron akong pagkakasundo sa kanya. So ano ngayon ang mangyayari sa atin? Para bang tayo ang nagbibigay ng ebidensya sa something na wala naman Wala naman. Kaya ako, nang nakausap ko ni Speaker the other day, yun nga sabi ko, Speaker, I think the better position that we should have is sabihin na wala talagang ganyang agreement, because the moment our position should be walang agreement dahil unang-una wala naman talaga na there's no formal agreement to speak of in the first place, ang nababanggit dito mukhang verbal agreement lang Kong Boyet at mukhang nagsalita rin diyan si President Digong. Ang sinabi daw niya ay status quo. Yeah, ang problema kasi sa ganyan mga agreement, you talk about diplomacy, particularly in relation between two nations. At the very least, it should be by means of an executive agreement. It must be in writing. Hindi pwedeng verbal lang. Verbal lang yan kasi for all you know, iba interpretation nila doon sa usapan. Iba ang sinasabi nila doon sa usapan. Kaya nga, kung mapapansin nyo, even sa yung mga meet-up ng mga may bumibisita sa atin dito, si Secretary Blinken, o sino pa man, the moment na gumawa sila ng mga statement, binabasa nila, hindi nag-a-adlib yung mga yan binabasa nila yung kanilang babasahin para kung matanong man sila, they can look back na ito lang ang sinabi ko, wala ayan sa sinasabi ko. Ito worse you are effectively saying na yung supposedly atin, because under the arbitral ruling, it's part of our exclusive economic zone parang sinusurrender mo na hindi, sige, yung kung ano man yan yung BRP na yan kung totoo man na may agreement na ganyan, para bang yung di ba pag ito ang nagmimiyari ng isang lugar, karapatan mo lahat to use, gamitin ayon sa iyong kagustuhan, kasama na ang pagpapaayos nito, pagbabantay nito, yung BRP yun na nagbabantay. So for us to say na hindi na namin pare-repair, hayaan mo na mabulok yan hanggang sa pagdarating ng panahon, is effectively surrendering part of our territory. Kaya nga. Opo. So ngayon dapat ay kung ano man ang laman at kung meron mang kung totoo mang may verbal agreement, dapat ay ituloy pa rin natin. Kung may mga kailangang i-repair, dalahan ng mga materyales ang BRP Sierra Madre, kailangang ituloy. Kong Boyet. Kasi kung yan ang pinaglalaban natin, di ba? Na under the arbitral ruling, dineklara na yan as part of our exclusive economic zone.
So, being part of our exclusive economic zone, ba't tayo magpapadikta kung ano lang ang pwede natin gawin dyan sa BRP? It's another story yung kung tayo ay despite our position na tuwing magsusupply tayo ng mga even construction material, tayo ay pinipigilan. Then, kung ano yung mga normal na ginagawa natin dyan, short of hindi naman tayo para makipaggera, the diplomatic protest, calling on the attention and help of other nations to help us. Kaya nga, ang napakahalaga nga yan yung ginagawa ng ating Pangulo. Yung entering into yung mga security agreement with, ito nangyari sa Amerika, Japan, sa Pilipinas, sa Estados Unidos. Nung kamakailan, nung nagpunta siya sa Australia, ay nagpakita rin ng mga ganoong mga agreement. Ito ang mahalaga rito because we hope by having joint exercises dyan or yung mga tutulong sa pagpatrol ng area na yon, kahit papano ay kung hindi man totally mawawala yung nangyayaring pambubuli sa atin ng China dyan sa West Philippine Sea, kahit paano ay mababawasan. Opo. So last question ko na lang po. So mag-iimbestiga pa po ba kayo o hindi? Ako, kung aking committee, sabi ko, Speaker, hindi natin kailangan mag-imbestiga something that is non-existent. So we just declare, as far as ang magiging position natin, dapat sabihin natin, wala talaga agreement again, so there is nothing to investigate because as far as we are concerned, even if there is such an agreement, it is constitutionally invalid dahil the moment you surrender something which is part of the sovereignty, at the very least hindi pwede maging verbal dapat yan kahit papaano ay under a treaty, no? Hindi pwede effective agreement yan. Dapat yan ay treaty. Pag treaty, isinasabit mo sa Senate. Sinasabit mo sa Senate for its concurrence, ratification, as provided for by the Constitution. Kung wala yung mga bagay na yan, then there is nothing to admit na hindi mo kailangan tanggapin na meron. Okay. Thank you, Kong Boyet. Boyet. Salamat po sa inyo. Maraming salamat, Katunying, Jerry, of course, sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga. Magandang umaga po. Kong Neftali Boyet Gonzales, siya po ang Deputy Majority Leader at Chairman ng Committee on, Special Committee West Philippine Sea. West Philippine Sea. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Dito po! Ano itong... ang Department of Health daw po ay merong ipinaiiwas sa atin. Merong payo. Ano naman? At... tatay ni Ryan Bang. Nilibre sa pasahe sa taxi sa South Korea ang mga Pinoy bilang pasasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanyang anak. Sa Philippine showbiz industry. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:49. klase sa mga lokal na pamahalaan. Sinabi ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, bagamat nagpapasalamat sila sa tiwalang ibinibigay ng mga LGU, kailangan pa rin nilang ikonsidera ang kakulangan sa datos. Wala naman daw sila sa istasyon
sa lahat ng probinsya o wala naman silang istasyon sa lahat ng probinsya o munisipalidad. Kaya't mas mainam kung ibibigay sa bawat lokalidad ang pagdedesisyon sa suspension of classes. Eh, talo sila ng DZRH. Ang DZRH, kahit saan sulok ng Pilipinas, meron eh. May istasyon. May istasyon. Higit 37 milyong pisong halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana galing Thailand ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, dumaan sa physical examination at x-ray scanning ang maliit na bahagahe dahilan upang madiskubre ang nasa mahigit 30 kilo ng kush. Nagugat ang operasyon matapos tumanggap ng report ng ang BOC tungkol sa shipment na may lamang marijuana mula sa Thailand. Tingnan mo na yan, nag-i-import pa tayo ng marijuana. Dami kaya natin dito. Ang dami naman dito. Pinaiiwas ng Department of Health ang publiko sa pagkakape o pagtsatsaa ngayong antindi ng init ng panahon. Kaki-kopi. Pakialis mo na muna itong ditong kape. Itong kape. Itong tasa. Tasa na lang. Paliwanag ni DOH spokesperson Albert Domingo, hindi naman nila pinagbabawa ng pagkakape pero posible itong magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke. Sinabi ni Domingo na mga nakababawas din ang kape ng tubig sa katawan at posibleng maging sanhi ng dehydration. Ayun. Lalo na ang tsaa. Ano tawag doon? Diuretic. Pati kape naman. Pati kape, yung dahil sa caffeine. Nakakaihi. Oo, ihi ka na ihi. Nawawala yung tubig mo sa katawan. Aabot na sa halos 80% ang bilang ng mga nagpa-consolidate ng PUB operator sa buong bansa. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni LTFRB Chair Teofilo Guadis, nasa mahigit 2,000 na lamang ang hindi nagpapa-consolidate. Pero giit ni Guadix, kabilang sa numerong ito ang hindi na pumasada matapos ang pandemya o nag-iba na ng hanap buhay. Hindi exactly hindi sumasama yan sa programa ng gobyerno. Marami dyan po nakarehistro sa LTFRB. Pero nung pagkatapos ng pandemic, hindi na po bumiyahe. Maaaring nag-iba na kanilang mga gustong hanap buhay. These are part of the number LTFRB po na hindi sumama. Pero kung ang pagbabasihan po natin ay yung talagang tumatakbo sa daan after the pandemic, mas mataas pa ho sa 79%. Yan po ang tinig ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis habang ginugulo ni Congressman Angelo Balmones. Inggit naman ako kay Kong Angel. Inggit ako kay Kong Angel, Ate Mother. Busy si Mother sa pakipagkwentuhan. Inggit naman kami kay Kong Angel dahil na-interview ninyo si Chairman Teofilo Guadis. Oo, maaga. Nang maaga. Hindi, saka ang hirap hanapin ito si Chairman Oo nga. Set mo nga rin sa amin minsan, Mother. Sa ating health news, kung mahilig ka sa seafoods, panahon nang maghinay-hinay. Aba, Giselle, sarap pa naman ng seafoods, lalo na yung pinakain mo sa akin kung batsero, yung Alaskan crab. Siyempre. Oy, Kuya Rolly Romero. Hindi na naulit Hindi na, sinara na doon. Hindi, sarado ba? Kala ko pa bukas na hinuhukay na uli ang Manila Bay dahil lalagyan na ulit ng tubig. Nagkamali daw ng reclamation dyan Ganun ba? Oo, sumobra. Dapat kasi yan, hindi nakadikit yung reclamation sa gilid, sa seawall. Dapat may space pa yan na may tubig, may dagat. Doon sila sa gawi-gawi ron. Huhukayin yan kung batsero. Ibabalik ang tubig dyan. Huwag kang mag-alala, Kuya Rolly. May mahuhuli ka ulit, Alaskan crab. Ay, nako. Sa pag-aaral daw po ng grupo ni Professor Megan Romano ng Dartmouth's Geisel School of Medicine, delikado sa forever chemicals sa mga taong madalas kumain ng seafoods. Toxic chemicals daw ito na kung tawagin ay PFAS o per and polyfluoroalkyl substances na karaniwang ginagamit
Sa manufacturing, mula stain-resistant furniture hanggang sa mga non-stick cookware. May pinakamataas umanong PFAS, ang hipon at lobster. Naku, paborito mo pa naman, kumbatsero. Nasa 1.74. Sobrang sarap niyan. Lalo na yung lobster, di ba? Lobster. Ang mahal din. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, iniugnay ang PFAS sa cancer, fetal abnormalities, high cholesterol at pagbabago sa liver enzymes. Hi! Baka naman meron kayong kailangang ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tile span. Kaya para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ay, Federico, si Fred. Si Fred Moreno. Happy birthday. Tatahi-tahimik ka, ha. Kala mo hindi namin mababalitaan, ha. Saka kay Colonel Ulaso. Colonel Ulaso, happy birthday. At magandang morning at happy birthday kay Ambassador Naida Angping. Ambassador Naida Angping, happy birthday. Ay, baka sabihin mo si Ambassador Harry yung binabati. Hindi, si Ambassador Naida Angping, Ambassador natin sa France. Sa Paris, France. Baka gusto mo, puntahan ka namin dyan, Ambassador. Ambassador. Puntahan ka namin, ha, Ambassador, ha. Isasama namin si Kuyang Els Bartolome na init, nagpunta yata ng Cabanatuan. Grabe daw ang init doon. Sobra talaga init sa Nueva Ecija. Dr. Sam De La, magandang morning. At nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe with barkada or family. Fuel efficient at 6.6 features na swak sa katulad mong naghanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mong masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman i-check out ang kanilang website www.cherryauto.ph. Oy, naku, nakalimutan ko pangalan. Hindi ko na malimutan. Kuyang Chito Paz, puntahan mo na ang Cherry Tiggo. Alam ko, gustong-gusto mo to. Yun! Oy, 77th founding anniversary pala ng Philippine Red Cross. Happy anniversary. Gusto pa si Senator Dick Gordon. Edison Enriquez. Si ating Marilen Lagniton, magandang morning. Si Lynn Mauri Apale na nagbe-birthday din daw ngayon. Happy birthday. Baka malimutan mo, dun sa mga mahilig pumitik dyan, pinapaalala ni Chairman Altenco, ang PAGCOR Photo Contest hanggang July 31 po ito. Pumipitik ka na, nag-enjoy ka na, kikita ka pa. Magkano ba kita dyan? 100,000 pesos lang naman, kumbatsero, para doon sa 8 mananalo sa conventional category. At kung mananalo ka naman gamit ang mobile at drone category, pwedeng kayong mag-uwi ng 50,000 pesos. Aba. Ang tanong, ano daw bang tema? Ang tema? Harvest Time. Harvest Time. Yan po ang photo contest ng PAGCOR ngayong 2024. At 16 years old pataas, pwede nang sumali. Ang gagawin lang pitikan nyo lang ang magagandang tanawin na may kinalaman sa agriculture. Ayan. Sa pagtatanim o kaya naman ay sa pangingisda. Ayan, puntahan ang website ng PAGCOR. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na!